Sa madilim at tahimik na baybaying barangay ng San Nicolas, may isang mangingisda na kilala sa pangalang Ka Arnel. Kilala siya hindi lamang bilang magaling na mangingisda, kundi bilang isang tagapagtanggol ng kanilang nayon laban sa mga nilalang ng dilim. Ayon sa alamat, si Ka Arnel ay biniyayaan ng malakas na anting-anting mula sa isang ermitanyo na nagligtas sa kanya noong siya'y bata pa. Ang anting-anting na ito ay nagbigay sa kanya ng lakas, bilis at tapang upang labanan ng mga nilalang na gumagala sa gabi, partikular na ang mga aswang at gabunan, mga halimaw na kilalang lumalapastangan sa mga buhay ng nilalang. Ang misyon ni Ka Arnel ay hindi lamang sa pagtatanggol sa kanilang bayan. May mas malalim siyang layunin, ang magiganti. Matagal nang pinatay ng mga aswang ang kanyang pamilya at simula noon naging panata niya ang magtanggol at wakasan ang lahi ng mga halimaw. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, ang buhay ni Ka Arnel ay balot ng misteryo at pangamba. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, siya'y naglalakbay sa karagatan, hindi lamang upang manghuli ng isda, kundi upang sugpuin ang mga halimaw na nagkukubli sa dilim. Ang gabi ay maliwalas sa San Nicolas. Maliwanag ang buwan. Ang karagatan ay tila salamin ng kalangitan, habang ang karamihan sa mga mangingisda ay nagkukulong sa kanilang mga bahay. Si Ka Arnel ay naglalayag mag-isa sa kanyang bangka, suot ang kanyang kwintas na may anting-anting. Alam niyang hindi siya basta-basta mahahawakan ng kahit anong nilalang ng dilim. Biglang bumalot ang malamig na hangin sa paligid. Tumigil ang alon at bumigat ang hangin na tila may nagbabantang panganib. Sa kalagitnaan ng karagatan, nakarinig si Ka Arnel ng may hinang hagik-hik mula sa kalayuan. Luminga siya sa paligid, ngunit wala siyang makita. Ito na naman ang mga halimaw, bulong niya sa sarili habang mahigpit na hinahawakan ng kanyang sibat na gawa sa pilak. Ang pilak ay isa sa mga pinaka-epektibong sandata laban sa aswang at matagal niya nang napanday ang sibat na ito gamit ang kanyang sariling kamay. Sa isang iglap, lumitaw ang isang gabunan, isang malaking halimaw na may pakpak ng paniki at matulis na ngipin. Ang mga mata nito ay kulay dugo at ang malalaking kuko sa mga kamay ay tila bakal na kayang bumaon sa laman. Tumalon ito mula sa dagat at sinugod si Ka Arnel, ngunit hindi ito nakalapit. Sumiklab ang liwanag mula sa kanyang anting-anting at tila natupok ang nilalang. Ayan palang simula, wika ni Ka Arnel, habang ang dagat ay muling bumalik sa katahimikan, ngunit alam niyang may mas malaki pang panganib na paparating. Kinabukasan, nagising ang buong barangay sa balitang 3 tao ang natagpuang wala ng buhay sa gubat malapit sa baybayin. Ang kanilang mga katawan ay gutay-gutay at walang ibang bakas maliban sa malalaking marka ng kuko sa lupa. Ang mga gabunan na naman ang may gawa nito, sigaw ng isang matandang babae habang nagdarasal. Tumungo si Ka Arnel sa lugar ng insidente at sinayasat ang paligid. Napansin niya ang kakaibang amoy ng asopre sa hangin, tanda ng presensya ng aswang. Nagdasal siya habang hinahawakan ng kanyang kwintas. Habang palalim ang araw, napansin ni Ka Arnel ang isang misteryosong batang babae na nakatayo sa di kalayuan. Nakasuot ito ng puting saya at may malalim na tinig. Nilapitan niya ito, ngunit bigla itong naglaho na parang bula. Ka Arnel, sino po iyon? Tanong ng isang binatilyong taga-barangay. Isa sa kanila. Nagmamasid sila. Maganda ka, sagot niya habang bumaling sa direksyon ng kanyang bahay. Alam niyang kailangan niyang magplano bago pa muling dumating ang dilim. Pagsapit ng gabi, nagtipon ang mga tagapagtanggol ng barangay sa tahanan ni Ka Arnel, kasama ang ilan sa mga matatapang na lalaki. Naganda sila ng pilak at sibat, mga pangontra at langis na galing sa niyog na itinurok ng banal na dasal.
Ngunit habang abala sa paghahanda, biglang tumigil ang lahat ng ilaw sa bahay. Ang liwanag ng kasira ay parang sinisipsip ng hangin, at sa halip, binalot sila ng nakakakilabot na dilim mula sa labas. Narinig nila ang ingay ng mga pakpak at malalim na hagik-hik. "Papalapit na sila," sigaw ni Ka Arnel. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ang isa sa mga kasama nila, si Mang Romy, ay biglang nagbago ang anyo. Ang kanyang balat ay nagkulubot at ang mga mata niya ay nagbagong anyo, naging dilaw at matalim. "Aswang ka pala," sigaw ni Ka Arnel habang hinahawakan ang sibat. Ngunit bago niya maitusok ang sibat, lumipad palabas si Mang Romy sa bintana. Sa likod nito, sinundan siya ng maraming nilalang ng dilim. Lahat ay nakatingin kay Ka Arnel na tila siya ang kanilang pangunahing target. "Maganda kayo. Hindi nila tayo basta-basta matatalo," sigaw ni Ka Arnel habang nagniningning ang kanyang anting-anting. Handa nang muling ipagtanggol ang barangay laban sa mga halimaw. Sa gitna ng dilim, lumabas sina Ka Arnel at ang mga tagapagtanggol ng barangay. Ang kanilang mga sibat na gawa sa pilak ay kumikislap sa kaunting liwanag mula sa buwan. Ang hangin ay mabigat at puno ng pangangalit mula sa mga aswang at gabunan na nagsama-sama upang lusubin ang nayon. "Sa liwanag ng buwan, tayo ang magiging hukom ng mga halimaw na ito," sigaw ni Ka Arnel, taas noo habang hawak ang kanyang sibat. Biglang nagpakita si Mang Romy sa gitna ng mga punong niyog, kasama ang 4 pang mga aswang na may malalaking pakpak. Ang kanilang mga mukha ay nakangisi at ang mga kuko nila ay kasing talas ng kutsilyo. "Ka Arnel, hindi mo na kami matatakasan. Ang buong barangay mo ay magiging pagkain namin ngayong gabi," sigaw ni Mang Romy, na ngayon naging ganap na halimaw. Sumugod ang mga halimaw, ngunit sinalubong sila ni Ka Arnel at ng kanyang mga kasama. Ang sibat ni Ka Arnel ay mabilis at tiyak, tumatama sa bawat aswang na lumalapit. Sa bawat hampas, ang liwanag mula sa kanyang anting-anting ay tila apoy na sumusunog sa kanilang laman. Ngunit habang lumalaban si Ka Arnel, napansin niyang parami ng parami ang mga halimaw. Ang ilan sa kanila ay pumapasok na sa mga bahay. Dinudukot ang mga tao. "Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Kailangang ilikas ang mga tao," sigaw niya sa kanyang mga kasama. Sa ilalim ng kanyang utos, nagsimula na ang mga tagapagtanggol na ilikas ang mga kababaihan at bata papunta sa isang kuweba sa likod ng bundok. Habang ang iba'y abala sa paglilikas, si Ka Arnel ay nananatiling nakikipaglaban sa mga halimaw. Tumayo siya sa gitna ng plaza ng barangay. Hawak ang sibat at nakasuot ang anting-anting. Dumating ang isang napakalaking gabunan. Ang kanilang pinuno, ang nilalang na ito'y halos kasing laki ng isang bangka at ang mga mata nito'y nag-aapoy. "Ka Arnel, naririto na ang katapusan mo," wika ng gabunan sa malalim nitong boses. Ngunit hindi natinag si Ka Arnel. Tumindig siya ng mas mataas at muling nagdasal. Habang hawak ang kanyang anting-anting, biglang lumitaw ang isang makapangyarihang liwanag na tila nagmula sa langit. Ang gabunan ay umatras, ngunit hindi sapat ang liwanag upang ito'y masugpo. Sa pagkakataong ito, kinakailangan ni Ka Arnel na gamitin ang lahat ng lakas ng kanyang anting-anting. Kinuha niya ang isang buti ng langis na ginamit bilang pangontra at sinindihan ito. Ang apoy ay naging kulay asul at itinapon niya ito sa gabunan. Isang nakakabinging sigaw ang umalingaungaw at ang gabunan ay natupok sa apoy. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Ang mga natitirang halimaw ay tila mas naging mabagsik at si Ka Arnel ay nakakaramdam ng pagkahapo. Sa kabila ng kanyang pagkahapo, hindi umatras si Ka Arnel
Alam niya ang buhay ng buong barangay ay nakasalalay sa kanya. Napansin niya ang liwanag ng anting-anting ay humihina na, tanda ng pagkaubos ng lakas nito. Kung ito na ang huli kong laban, tatapusin ko ito para sa aking pamilya, para sa aking bayan, bulong niya sa sarili. Inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa huling hampas ng sibat na tumatama sa puso ng pinakamalaking aswang na natira. Sa isang iglap, isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw at lahat ng halimaw ay naglaho parang usok na tinangay ang hangin. Subalit bumagsak si Ka Arnel sa lupa. Hawak pa rin ang kanyang sibat. Lumapit ang mga tao mula sa kuweba at natagpuan siyang walang malay. Si Ka Arnel, siya ang nagligtas sa atin, wika ng isang matandang lalaki habang hawak ang anting-anting na nahulog mula sa leeg ni Ka Arnel. Pagkatapos ng laban, nagising si Ka Arnel sa loob ng kanyang kubo. Ang katawan niya'y sugatan at puno ng pasa, ngunit buhay siya. Sa tabi niya, nakita niyang matandang si Tandang Isko, ang ermitanyong minsang nagbigay sa kanya ng anting-anting. "Ka Arnel," sabi ni Tandang Isko, "hindi pa tapos ang laban mo. Ang mga halimaw na tinalo mo kagabi ay bahagi lamang ng mas malaking banta. Ang kanilang pinono, ang hari ng gabunan, ay nagagalit na sa iyong ginawa." Napakunot ang noo ni Ka Arnel. "Akala ko naubos ng kanilang lahi," sagot niya kahit halatang nangihina pa. "Oo, ngunit ang hari ng gabunan ay hindi basta-basta matatalo. Siya ang pinakamalakas sa kanilang lahat at kaya niyang bumuhay ng mas marami pang halimaw kung gugustuhin niya." Tumayo si Ka Arnel kahit nangihina pa ang binti. "Hindi ko hayaang mabalot muli ang barangay ng kadiliman. Kung kailangan kong harapin ang hari ng gabunan, gagawin ko." Habang nagpapahinga si Ka Arnel, ikwininto ni Tandang Isko ang isang matandang alamat tungkol sa hari ng gabunan. Ayon sa alamat, ang hari ng gabunan ay nakatira sa isang malalim na kuweba sa ilalim ng bundok. Hindi siya kayang labanan ng ordinaryong sandata. Kahit ang iyong sibat na gawa sa pilak ay tanging makakatalo sa kanya, ang espadang sinag. Ang sandatang gawa mula sa liwanag ng buwan. "Nasaan ang espada na iyon?" tanong ni Ka Arnel. "Ito ang problema. Ang espadang sinag ay matagal nang nawala. Ayon sa alamat, ito'y nakabaon sa ilalim ng dagat at tanging isang tagapagtanggol na may dalisay na puso ang makakahanap nito." Sa kabila ng kanyang mga sugat, naganda si Ka Arnel upang hanapin ang espadang sinag. Pinuntahan niya ang isang mahiwagang isla sa gitna ng karagatan. Ayon sa gabay ni Tandang Isko, ang isla ay binalot ng makapal na ulap at tila bawat hakbang ay isang pagsubok sa kanyang tapang. Habang naglalakad, sinalubong siya ng 3 pagsubok. Ang halimaw ng pagsisisi, isang nilalang na binuhay mula sa kanyang mga alaala ng kabiguan. Tinalo niya ito sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang pagkakamali at paninindigang bumangon muli. Ang anino ng takot, isang malaking anino na bumalot sa kanya, naglalabas ng kanyang pinakamalalim na takot. Ginapi niya ito at sa pamamagitan ng lakas ng loob at pananampalataya sa kanyang misyon. Ang tukso ng kapangyarihan, isang misteryosong tinig ang nag-alok sa kanya ng lakas na walang hanggan, kapalit ang kanyang kaluluwa. Tumanggi siya, piniling manatiling tapat sa kanyang layunin. Pagkatapos ng 3 pagsubok, lumitaw ang espadang sinag sa gitna ng isang ilog na kasing linaw ng kristal. Ang espada ay kumikislap sa liwanag ng buwan at sa sandaling hinahawakan ito ni Ka Arnel, nakaramdam siya ng kakaibang lakas at katahimikan. Bumalik si Ka Arnel sa barangay San Nicolas, nadala ang espadang sinag.
Ngunit ang kanyang pagbabalik ay sinalubong ng takot at kaguluhan. Ang hari ng gabunan ay dumating na, kasama ang kanyang hukbo ng mga nilalang ng dilim. Ang barangay ay nasa bingit ng pagkapuksa. "Ka-Arnel!" sigaw ng isang bata habang tumatakbo papunta sa kanya. "Tulungan mo kami! Inaatake nila ang lahat!" Hindi na nag-aksaya ng oras si Ka-Arnel. Sa espadang sinag, lumusob sa gitna ng laban. Ang espada ay naglabas ng maliwanag na liwanag sa bawat hampas na tumatanaw sa mga halimaw, ngunit ang hari ng gabunan ay hindi basta-basta natalo. Ang hari, isang halimaw na kasing laki ng isang bahay, ay bumagsak mula sa langit. Ang kanyang mga pakpak ay parang ulap na itim at ang kanyang boses ay parang kulog. "Ikaw ang pumuksa sa aking mga anak. Ngayon, sisiguraduhin kong ikaw ang babagsak," sigaw ng hari. Sa huling pagkakataon, ginamit ni Ka-Arnel ang lahat ng lakas ng kanyang anting-anting at espadang sinag. Ang laban ay mabagsik at walang humpay, ngunit sa wakas, sa tulong ng liwanag ng buwan at ang pananalig ng kanyang mga kababayan, naigupo niya ang hari ng gabunan. Ang barangay ng San Nicolas ay muling bumalik sa kapayapaan. Si Ka-Arnel, bagamat sugatan at pagod, ay nanatiling tagapagtanggol ng kanilang nayon. Ang kanyang anting-anting at espadang sinag ay naging simbolo ng kanyang sakripisyo at lakas. Ngunit alam ni Ka-Arnel na ang dilim ay laging magbabalik, at sa bawat pagbabalik nito, siya ay handang lumaban, sapagkat siya ang mangingisdang tagapagtanggol ng San Nicolas at ang bantay ng liwanag laban sa kadiliman. Matapos ang matagumpay na paglupig sa hari ng gabunan, unti-unting bumabalik ang normal ang buhay sa barangay San Nicolas. Ang mga tao ay muling nanunumbalik sa kanilang mga gawain, ngunit nanatili sa kanilang puso ang takot sa posibleng pagbabalik ng mga nilalang ng dilim. Samantala, si Ka-Arnel ay nagsimula ng makaramdam ng kakaibang bigat sa kanyang kaluluwa. Bagamat taglay niya ang espadang sinag at ang kanyang anting-anting, nararamdaman niyang hindi pa tapos ang laban. May kung anong bulong na bumabalot sa kanyang mga panaginip, isang malalim at madilim na tinig na tila nagtatawag sa kanya. Isang umaga, dumating si Ka-Arnel sa plaza ng barangay upang kausapin si Kapitan Lorenzo. Ngunit bago siya makalapit, biglang dumating si Aling Marta, ang herbalista ng nayon na tila balisang-balisa. "Ka-Arnel, may masamang balita," sigaw ni Aling Marta habang tumatakbo. "Ano iyon, Aling Marta?" tanong ni Ka-Arnel na agad na alerto. "Ang ilog sa kabilang barangay San Felipe ay nagkulay pula. May nakita silang mga katawan na palutang-lutang at ang mga sugat nila'y gawa ng mga halimaw." Biglang nanlumo ang mga tao. Hindi pa man tuluyang nakakabangon ng San Nicolas, naroon na naman ang banta. "Hindi pa tapos ang laban," bulong ni Ka-Arnel habang hinahawakan ang espadang sinag. Tumungo si Ka-Arnel sa barangay San Felipe upang alamin ang pinagmulan ng mga pagpatay. Sa kanyang paglalakbay, naramdaman niya ang kakaibang presensya sa paligid. Sa bawat takbang, tila may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Sa ilog, natagpuan niya ang isang lumang bangka na puno ng dugo. Sa ilalim nito, nakita niya ang kakaibang marka, isang anino na hugis malaking ahas na tila gumagalaw sa tuwing tinititigan. "Ka-Arnel," sabi ng matandang lalaki mula sa barangay San Felipe, "may kwento kami tungkol sa halimaw na ito. Sinasabi nilang ito ang bakunawa, ang halimaw na ahas na kumakain ng buwan. Siya ang ama ng lahat ng mga nilalang ng dilim. At ngayon, nagbabalik siya upang magigante." Nang makabalik si Ka-Arnel sa San Nicolas, agad niyang tinipon ang matatapang sa barangay. "May mas malaki tayong kalaban ngayon," sabi niya.
Kung totoo ang kwento, ang Bakunawa ay hindi lamang halimaw. Siya ang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng dilim at ang tanging paraan upang talunin siya ay ang magkaisa. Kasama ang mga tagapagtanggol ng barangay, naganda sila ng mga bagong sandata. Gumawa sila ng mga sibat na gawa sa pilak at binabad ito sa banal na langis. At si Tandang Isko naman ay nagbigay ng mga orasyon upang gawing mas malakas ang kanilang mga panangga laban sa mga sumpa. Ngunit alam nilang hindi sapat ang mga sandata. Kailangan ni Ka Arnel na mas palakasin pa ang espadang sinag na ngayon ay bahagyang kumukupas ang liwanag. Tandang Isko, paano ko papalakasin ang espada? Tanong niya. Ang espadang sinag ay nangangailangan ng huling liwanag ng buwan bago ito mawala. Dadalhin ka ng espada sa lugar kung saan ito maaaring muling magningning, sagot ni Tandang Isko. Gamit ang espadang sinag, naglakbay si Ka Arnel sa kabundukan ng Makiling, kung saan sinabi ng mga alamat na naninirahan ng diwata ng liwanag. Ayon kay Tandang Isko, tanging ang diwata ang makakapagpalakas muli sa espada, ngunit kailangan niyang patunayan ang kanyang layunin. Sa gitna ng kabundukan, nakaharap ni Ka Arnel ang diwata. Ang kanyang anyo'y napakaganda, ngunit ang kanyang mga mata'y puno ng kalungkutan. Ka Arnel, ang espadang sinag ay isang regalo mula sa buwan, ngunit ang kapangyarihan nito ay may kabayaran, wika ng diwata. Kung nais mong palakasin ito, kailangan mong ialay ang isang bagay na pinakamahalaga sa iyo. Anong kailangan kong ialay? Tanong ni Ka Arnel. Ang iyong kalayaan. Kapag pinalakas ko ang espada, magiging bahagi ka ng liwanag magpakailanman. Hindi ka na maaaring bumalik sa buhay bilang isang tao, sagot ng diwata. Napaisip si Ka Arnel. Alam niyang malaki ang kanyang sakripisyo, ngunit para sa kaligtasan ng barangay, handa siyang gawin ito. Habang nagaganap ang ritual upang palakasin ang espada, bumalik ang Bakunawa sa San Nicolas. Ang kanyang katawan ay napakalaki at ang kanyang hininga ay nagdadala ng bagyo at kadiliman. Sinimulan niyang sirain ang mga bahay at kainin ang mga tao. Ngunit bago tuluyang maubos ang barangay, dumating si Ka Arnel. Ang espadang sinag ay nag-uumapaw sa liwanag, mas maliwanag kaysa kailanman. Sa bawat tampas nito, naglalabas ng liwanag na parang araw, sumusunog sa balat ng Bakunawa. Ang laban nila ay mabangis. Ang Bakunawa ay mabilis at malakas. Ngunit si Ka Arnel ay puno ng tapang at determinasyon. Sa huling hampas, tinusok niya ang puso ng Bakunawa gamit ang espadang sinag. Nang bumagsak ang Bakunawa, bumalik ang katahimikan sa San Nicolas, ngunit si Ka Arnel, matapos ang huling laban, ay nawala sa liwanag. Ang espadang sinag ay naiwan sa lupa, isang paalala ng kanyang sakripisyo. Mula noon, ang kanyang pangalan ay naging alamat sa buong bayan. Siya ang nang mangingisdang tagapagtanggol ng liwanag na inaalay ang lahat upang masugpo ang kadiliman. Ngunit ang tanong ng mga tao, kailan muling babalik ang dilim? At kung ito'y bumalik, may hahalili ba kay Arnel bilang bagong tagapagtanggol? Wakas,